Panginoon naming Diyos, maraming salamat sa iyo sa pananatili po ng iyong pag-ibig. Namamalagi ang aming pagtanggap ng mga pagpapala at pag-iingat mo sa araw-araw. Kaya magpahanggang ngayon, narito kami para bigyan ka ng kapurihan, parangalan ang dakila mong pangalang Yahuwah, at nawa maging kalugod-lugod kami sa iyo. Pakipatawad mo po ang aming mga pagkakasala. Pakilinis minsan pa ang aming pag-iisip, ang aming puso, gawin mong dalisay nawa, Panginoon, upang maging dapat kami sa mga biyayang nakalaan, mga salita mong pampatibay ng aming kaluluwa, mga salita mo na ito ang siyang nagbibigay sa amin ng inspirasyon para lalo kaming magpatuloy na may pagtatagumpay, malakas ang loob sa anumang maaring masagupa pa namin sa panghinaharap at sa mga darating na panahon. Ibigin mo sana na sa amin pong pagsamba, daluhan mo po ang iyong mga anak, ipagkaloob mo sa amin ang iyong banal na patnubay, lalo sa pag-aaral ng iyong mga dakilang salita, upang sa ganoon, Panginoon, matututunan namin kung paano kami dapat mamuhay, kung paano namin dapat po nagugulin ang nalalabing buhay na ipinagkakaloob mo. Aman Diyos, pakiugnay mo kaming palagi sa isipan ng iyong bugtong na anak, isipang masunurin ng ganap sa iyong mga kautusan, matiisin para bigyang daan ang iyong mga aral at matupad namin ang iyong layunin sa pagkakalalang sa amin. Pagindapatin ang aming abuloy, basbasang ito'y makatulong sa iyong mga gawain dito sa lupa, na ito nga po ay ang pangunahing gawaing pagpapalaganap ng iyong mga salita sa pamamagitan din ng mga ginagamit mong kasangkapan. Aman Diyos, umaasa kami na kami po ay lalo pa na maging kalugod-lugod sa iyo. Ang aming pag-aasa'y buo na iyon ang tinanggap ang aming panalangin. Binasbasan mo po ang mga kapatid na dadalo sa pagsamba, pati na rin ang aming mga kaibigang kasama namin sa pag-aaral, sa ngalan ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua, na aming tagapagligtas. Wala nang siya nga po. Mga magulang at mga mahal na kapatid. Sa panahon po natin ngayon, parami ng parami ang mga tao na nagsasabing sila ay relihiyoso. Ang katunayan daw nito, sila ay kabilang sa mga organisadong relihiyon at sila raw ay napakamakadiyos. Pero ang tanong, ang pag-aangking sila ay relihiyoso ay sapat na ba na saligan para sabihin sila ay nakapagpaparangal at nagiging kalugod-lugod kay Yahuwah? Ito po ang ating aalamin sa ating pag-aaral
sa pagkakataon pong ito. Ano po ang sa araw-araw ang dapat makita sa mga tagasunod ng Panginoong Diyos? Dito po sa unang Tesalonica 4:1-8. Ito po, mga kapatid, natutunan nyo sa amin kung paano mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. At ito nga ang ginagawa ninyo. Inihiling namin ngayon sa pangalan ng Panginoong Yahusya na lalo nyo pa sana itong pag-ibayuhin. Sapagkat alam naman ninyo ang mga utos ng Panginoong Yahusya na ibinigay namin sa inyo. Nais ng Diyos na maging banal kayo. Kaya lumayo kayo sa sexual na imoralidad. Dapat ay matutong makitungo ang bawat isa sa asawa niya sa banal at marangal na pamamaraan. At hindi sa makamundong pagnanasa katulad ng ginagawa ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Upang sa ganon, hindi kayo makagagawa ng masama o mananamantala ng kapwa dahil parurusahan ng Diyos ang sinumang gumagawa ng mga ito tulad ng sinabi at pinaalala namin sa inyo noon pa man. Tinawag tayo ng Diyos para mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Ang sinumang hindi sumusunod sa mga utos na ito ay hindi sa tao sumusuway, kundi sa Diyos na nagbibigay sa inyo ng kanyang banal na espiritu. Ano po ang sa araw-araw ang dapat makita sa mga tagasunod ng Panginoon Diyos? Una po, mga kapatid, nais ng Diyos na maging banal tayo. Kasunod, magpigil ang bawat isa sa sarili niyang katawan. Ano pa po, mga kapatid? Lumayo tayo sa sexual na imoralidad at tinawag tayo ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi po sa kahalayan. Ito mga binasa po natin, mga kapatid. Kapag ating ginawa po ito at ibinubuhay, ang siyang magpapatotoo na tayo ay nakakalugod at napaparangalan po natin ang Diyos na si Yahuwah. Ngayon, mga kapatid, nang mangaral po si Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, ano po ang itinagubilin niya sa kanila? Na ito rin ang dapat nating matutunan. Dito po sa Efeso 5:3-5. Ito po. Dahil mga banal kayo, hindi nararapat na ang isa man sa inyo ay masabihang siya ay malaswa, mahalay at sakim. At hindi rin nararapat na marinig sa inyo ang mga malalaswa o walang kabuluhang usapan at masasamang biro. Sa halip, maging mapagpasalamat kayo sa Diyos. Tandaan ninyo, walang taong mahalay, malaswa ang pamumuhay, at sakim ang mapapabilang sa kaharian ng Kristo at ng Diyos, sapagkat ang kasakiman ay tulad din ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nang mangaral po si Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, ano po ang itinagubilin niya sa kanila? Na ito rin ang dapat nating matutunan, mga kapatid. Gaya rin ng mga itinuro niya sa mga taga-Tesalonica, ay wag maparatangan ang gumagawa ng kahit anong sexual na imoralidad, kalaswaan o kasakiman. Bakit po?
dahil hindi ito marapat sa mga hinirang po ng Diyos. Ang sabi, wag o hindi dapat maparatangan o mapagsabihan sa araw-araw ng ating pagkilos o gawain. May kasabihan nga po tayo mga kapatid, hindi po ba? Sabihin mo kung sino ang kasama mo at sasabihin ko kung sino ka. Hindi ka nga malaswa pero ang kasama mo naman mahilig sa kalaswaan. O hindi ka nga naglalasing pero lasenggo naman ang kasama mo. Napaparatangan ka tuloy o mapagsasabihan ka tuloy ng isang taong mahilig sa kalaswaan at lasenggo. Take note po mga kapatid, mahalaga po na bago natin gawin ang isang bagay, ay iniisip po muna natin. Hindi po ba? Kung ito ay nakalulugot po sa ating Panginoon Diyos. Ngayon mga kapatid, balikan po natin ang mga taga-Tesalonica. Ano ang itinuro ni Apostol Pablo tungkol sa pamumuhay na makadiyos? Dito po sa unang Tesalonica 4:9 hanggang 12. Ito po ang ating mababasa. Ngayon, tungkol sa pagmamahalan bilang magkakapatid sa Panginoon, hindi na kayo kailangang paalalahanan pa tungkol dito dahil ang Diyos na mismo ang nagturo sa inyo na magmahalan. At ito nga ang ginagawa nyo sa lahat ng kapatid sa Macedonia. Ganun pa man, inihiling namin na lalo pa ninyong pag-ibayuhin ang pag-ibig ninyo. Sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa at huwag kayong makikialam sa buhay ng iba. Magtrabaho ang bawat isa para sa ikabubuhay niya tulad ng ibinilin namin sa inyo. Nang sa ganon, hindi nyo na kailangang umasa sa iba at igagalang kayo ng mga hindi mananampalataya. Ano ang itinuro ni Apostol Pablo tungkol sa pamumuhay na makadiyos, mga kapatid? Ang pagmamahal sa kapwa, lalo na po sa kapananampalataya, ay ating pag-ibayuhin o pagbutihin. Bakit po, mga kapatid? Sapagkat hindi tayo gagawa ng masama sa ating pong mga minamahal. Hindi po ba? Paano kung tayo naman ay ginawa ng masama? Ano ang marapat at makadiyos na dapat po natin gawin, mga kapatid? Huwag nating gagantihan ng masama ang masama na ginawa sa atin, kundi ng kabutihan po sa ikapapayapa po ng bawat isa po sa atin. Huwag tayong makialam sa buhay ng iba. Aba, mahirap na po mga kapatid ang pagdadala ng buhay. Daradagan pa ba natin ang bigat nito? Hindi po ba? Aba, hindi. Hindi natin gagawin ito. Kaya, ano ang payo ng Apostol Pablo? Huwag tayong makialam sa buhay po ng iba. Ano ang marapat sa ating mga Yahusyans? Ano po ang marapat sa ating mga Yahusyans, mga kapatid? Magtrabaho ang bawat isa sa ikabubuhay niya. Pag busy tayo sa trabaho, hindi tayo nagiging pabigat po sa iba. Manapa, makakatulong tayo sa iba, lalo na sa ating tungkuling pag-aabuloy sa lalong ikalalaganap ng mga aral po ng Diyos. Ano ang gagawin ng kahit hindi natin kapananampalataya kapag ang mga katangiang makadiyos ay nakikita po sa atin? Irerespeto o igagalang po tayo ng ating kapwa-tao. Sa ganito po ay natutugunan po natin ang pagiging ilaw at asin ng sanlibutan. Ipagpapatuloy po ang ating pong pag-aaral.
Sa atin pong nadinig na ipinaglingkod ng ating kapatid, ang pag-aangkin na ang isang tao ay relihiyoso ay hindi po sapat. Kaya nga pag-aangkin eh. Pag-aangkin. Pag sinabing pag-aangkin, wala sa'yo, hindi iyo. Kaya madaling sabing relihiyoso ang tao eh. Pero ang katunayan, para patunayan, ibang salita, ibang usapan po yun. Para tayo maging kalugod-lugod sa Diyos at ating patuloy na maparangalan ng Diyos. Gaya ng ating nadinig, dapat taglay natin yung mga katangian na tayo ay umiiwas sa kalaswaan, immoralidad, mga bagay na tayo napaparatangan tuloy dahil sa hindi natin pinipili ang ating makakasama sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Tayo naglalakbay lang sa mundo. Tayo mga tinawag, tayo mga hinirang, tayo mga pinili. Kaya kung mo tayo pinili ng Panginoon Diyos, dapat makita sa atin ang makadiyos na pag-uugali, ang makadiyos na paraan ng pamumuhay. Alam nyo kasi kapag ka nakikita tayo sa gawang masama o makamundo, ay nagre-reflect sa Diyos po yun. Sasabihin nila, ganyan bang mga pinili ng Panginoon Diyos? Kaya sa atin po na pag-aaral at naliwanagan na itinuro ng Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika, taga-Efeso, ang mga katangian na dapat din nating taglayin tayo na mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua sa mga huling araw na ito. At ang sabi nga po sa mga huling bahagi ng kanyang paglilingkod ng ating kapatid kanina, kailangan ay magkaroon tayo ng pag-ibig. Pag-ibayuhin natin, lalo nating pagbutihin ang pag-ibig natin hindi lamang sa ating kapanampalataya, maging doon sa ating mga kaibayo sa pananampalataya. Kapag kayang dalawang yan ay nagsama, pag-ibig at ang sabi kanina, magtrabaho para tayo ay mayroong magamit sa ating pangangailangan at hindi lang yon. Kapag may trabaho tayo, hindi tayo ang natutulungan. Tayo ang pwede pang tumulong sa kapwa. Sapagkat ang pag-ibig po, gaya na nakasulat sa unang Juan, 5:3, ang pag-ibig sa Diyos ay pagtupad sa kanyang mga utos. Ang isa sa mga utos ng Panginoon Diyos, katulad ng unang panahon ng unang iglesia, sa unang Korinto 16:1-2, kaya ang mga kapatid ay nagtitipon, nakahanda sila ng halos isang taon na naghahanda. Nakahanda silang tumulong at magbigay ng tulong sa nangangailangang mga kapatid sa Hodea. Kaya maging sa ating panahon, gaya ngayon, di ho ba? Sa Pilipinas, ang daming matinding bagyong nangyari po ron. At iba't iba pang mga kalamidad na nagaganap na kung saan tayo po ay dapat sanang makatulong sa ating kapwa sapagkat ang manifestasyon ng pag-ibig ay ang pagtulong, paggawa, pagkilos, hindi lang salita. Tanong, kanino natutunan po ng Apostol Pablo yung kanyang itinuro sa mga taga-Tesalonika, mga taga-Efeso at sa mga taga-iba pang mga tagasunod ng Kristo noong unang siglo? Yung pag-ibig, pagmamahal, pag-ibayuhin yan. Ito, basahin natin sa next slide sa Juan. Kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paano ko minamahal, ganun din dapat ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Kanino natutunan ng Apostol Pablo? Ang itinuro niya sa mga taga-Tesalonika, Efeso at maging sa mga taga-ibang mga lugar na inabot ng kanyang pangangaral ang tungkol sa pag-ibig, pagmamahal sa kapwa, lalo na sa ating kapanampalataya. Natutunan po yan ng Apostol Pablo sa ating Panginoong Yahushua. Di ba ang Apostol Pablo, nang siya'y matawag, ang Kristo'y nasa langit na? Aba, opo. Pero paano ho niya natutunan yon? Sa pamamagitan po ng revelasyon o sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng ating Panginoong Yahushua, katulad ng ating mababasa sa Galatia 1:11-12. This is not included in our slide. Gusto kong malaman ninyo, sabi ni Pablo, mga kapatid, ng magandang balitang ipinangangaral ko sa inyo, hindi lang gawa-gawa ng tao. Dahil hindi ko ito tinanggap o natutunan mula sa tao, kundi ipinahayag mismo ito sa akin ng Heso Kristo o ng Yahushua ang Kristo.
Mga kapatid, Panginoon, natutunan ng Apostol Pablo ang pagmamahalan sa kapwa, maging lalo na nga sa ating kapanalig sa pananampalataya sa ating Panginoong Yahushua. Sa paanong paraan? Ang sabi ni Pablo ay ipinahayag ito mismo sa akin ng Panginoong Yahushua ang Kristo. Kaya mapapansin po ninyo, ang aral ng Apostol Pablo, hindi ganang kanya, kundi ito ay aral ng ating Panginoong Yahushua na itinuro din ng ating Panginoong Yahushua sa kanila. At ang aral ng Kristo, alam naman natin, aral na galing sa Diyos. Mga kapatid, ang pagmamahal, importante ho yan. Kaya kapag kang isang organized religion ay hatred ang itinuturo sa mga miyembro, huwag nyo silang batiin, layuan nyo sila, hatred po yun eh. Hindi love. Pagka ganyan ang samahan, umalis na kayo dyan. Bakit? Wala na dyan ang Kristo. Bakit nga? Wala na yung pag-ibig eh. Pag wala na yung pag-ibig, wala yung pagmamahalan, wala na ang Kristo. Wala na ang Diyos sa kanila. Yan yung kanilang pinopromote. Pag hindi natin kapanampalatay, lalo yung mga natiwalag na yan, naku po, mga rebelde yan. Anong rebelde? Rebelde ba yung sumunod sa kalooban ng Diyos? Rebelde ba yung tayo ay nanindigan para makapagpatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Bakit? Sapagkat yung leader nila, tumalikod na, siya na sikat. Ang Kristo hindi na sikat doon sa kanila. Siya nang sikat. Inagawa na ng pwesto ang Kristo eh. Di ba? Kaya mga kapatid, sa atin, mahalaga po na maghari ang pag-iibigan. Gaano kahalaga ang utos na ibigin ng kapwa? Next slide. Ito nakasulat. Pakinggan natin. Isa sa kanila na tagapagturo ng kautusan ang nagtanong kay Yahushua upang subukin siya, Guro, ano po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Yahushua, mahalin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din nito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang buong kautusan ni Moises at ang mga isinulat ng mga propeta ay nakasalalay sa dalawang utos na ito. Mga kapatid, gaano kahalaga ang utos na ibigin, mahalin ang ating kapwa, lalo na ang ating kapanampalataya, katumbas ng pinakadakilang utos, mahalin ang Diyos, si Yahuwah, ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ano sabi ng ating Panginoong Yahushua? Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din ito. Magkatulad ang halaga ng pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa Panginoon Diyos. Ayon sa ating Panginoong Yahushua na ang sabi, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ano yung sinasabi nila? Nakautusan ni Moises at saka yung mga isinulat ng mga propeta. Ang sabi ng Biblia sa versikulo 40, ang buong kautusan ni Moises at ang mga isinulat ng mga propeta ay nakasalalay sa dalawang utos na ito na mahalin ng Diyos at mahalin ng kapwa. Kaya ang pagmamahal sa kapwa ay singkahulugan ng pagmamahal sa Diyos. Pinakamadakilang utos. Ito dapat na makita sa atin para tayo makalugod sa Ama at ating maparangalan ang dakilang Diyos na si Yahuwah. Paano pa natin matututunan kung gaano kahalaga yung pag-ibig sa kapwa? Mga kapatid, eto next slide, ganito ating mababasa sa aklat ng Mateo din. Eto, narinig ninyo na sinabi nung una, mahalin mong iyong kaibigan at kapuutan mong iyong kaaway. Noon yan. Mahalin mo ang iyong kaibigan. Ang kapuutan mo, kaaway. Ngunit, sabi ng Kristo, sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kasi nung panahong una, ang tinutukoy ng Kristo noon,
ngipin sa ngipin, mata sa mata. Di ba? Noong panahon yon sa lumang tipan. Pero sa bagong tipan, iba na. Ano sabi? Ang sabi diyan, mahalin niyo na, pati kaaway niyo eh. Yung umuusig sa inyo, ipanalangin ninyo. Hindi sinabi, yung umuusig sa inyo, patayin ninyo. Yung mga kaaway ninyo, siraan ninyo. Hindi ganoon eh. Ang nakasulat, ang kaaway, mahalin. Iba na, mataas na uri ng pagmamahal. Para bagang mahirap gawin. Pero hindi maguutos ang ating Panginoong Yahusya, maging ang Panginoon Diyos nang hindi natin kayang gawin. At ipanalangin ang umuusig sa inyo. Sino ang unang nakakitaan natin ito? Ang Panginoong Yahusya. Sa anong tagpo natin nakita sa ating Panginoong Yahusya ang pagmamahal sa mga kumakaaway sa Kanya? Hindi niya ginagantihan ng masama. Yung mga Pariseo at mga Saduceo na mga ayaw manalig at sumampalataya sa Kanya, hindi niya sila kinaaway. Kinakaaway siya, pero ginagantihan niya ng mabuti. At lalo na pati yung umuusig sa Kanya, ipinapanalangin niya. Ano katunayan? Nung siya nga po ay malapit ng mamatay ano ang sigaw niya? Ama, di ba? Patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinanalangin niya ang mga umusig at nagpako sa Kanya. Kung nagawa po yan ng ating Panginoong Yahusya na siyang leader at tunay na tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Yahusya, magagawa rin po yan ng mga alagad niya. Kaya din natin gawin yan. Yan na nga pong ating pinapractice ngayon eh. O bakit kayo sa podcast ninyo, lagi niyong binabanggit yung ibang relihiyon? Teka muna, kung masama ang gawain ng isang relihiyon at kung ang doktrina na itinuturo nila ay mali na, hahayaan ba natin? Paano nahayag yung ating pagmamahal sa kanila? Itinutuwid natin. Paano yung pagtutuwid natin? Opinyon natin? Hindi. Ang ating paraan ng pagtutuwid kung ano nakasulat sa Biblia. Yun ang ating paraan ng pagtutuwid. Di ba? Kaya, yung digmaan daw ay nangyari July 27, 1914. Sa pagka naggumugil kayo, hinanap nyo sa history books, ang nakasulat ay July 28, 1914. O ngayon, anong ginagawa natin? Pagtutuwid. Ano yung pagtutuwid? Pagmamahal. Ayaw natin ng taong gumagawa at naniniwala sa mali ay patuloy na maniwala sa kamalian. Kailangan maituwid. Pagmamahal yun o hindi? Pagmamahal. Ano pa sabi? Kung gagawin niyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit. Pag ginawa natin na mahalin ang ating kaaway, pag nagawa nating ipanalangin ang umuusig sa atin, yun ang tatak na tayo nakalulugod sa Ama. Napaparangalan natin ang Diyos sapagkat yun ang tatak na tayo tunay na mga anak ng ating Ama na nasa langit. Sapagkat hindi lang sa mabubuting tao niya pinapasikat ang araw, kundi pati na rin sa masasama. Ganon kabuti ang Diyos. Pinasisikat ang araw sa masama't mabuti. Ganon din po, nagbibigay ang Diyos ng ulan sa lahat. Di ba? Kaya sa iba't ibang sa mga scattered rain, sa iba't ibang rehiyon, ay nagkakaluban Diyos ng araw at ulan. Kailangan ng tao yun eh. Di ba? Ganon kamahal ng Diyos ang tao. At hindi lang ang matutuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang mga hindi matuwid. Ay, nakita ninyo? Kung ang mamahalin lang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Sabi ng Kristo sa mga alagad niya, kung ang mamahalin lang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpalang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga maniningil ng buwis na itinuturing na masasama? Nakita ninyo ang mga katotohanan ito, mga kapatid, na dapat nating maisakatuparan sa ating buhay kung ang mamahalin lang natin, yung nagmamahal sa atin, anong gantimpala matatanggap natin. Wala tayong pinag-iba sa maniningil ng buwis na nung panahon ng ating Panginoong Yahusya, itinuturing na masasamang tao. Bakit? Nako, kung magpatubo sobra-sobre. Di ba? Kaya pati yung ayaw sa atin, mahalin natin. Ayaw nila sa atin, nung sila'y humiwalay sa atin, yung dati nating mga kasama, gustuhin pa rin natin sila, mahalin pa rin natin sila. Di ho ba?
Kaya pagka nakikita ko sila sa Manila Bakery o kaya doon sa restaurant ng mga Pilipino, binabati ko. Pero iniismiran ako, iniisnab ako. O di bali na. Basta makita ng Diyos na ginagawa ko yung gusto niya. Ibabatiin natin. Kumusta na kapatid? Kumusta na kayo diyan? Kung ayaw tayong kausapin, o edi sagutin na rin natin ang ating tanong, mabuti naman, di ba? O ano pa sabi ng Biblia? Ito, at kung ang binabati lang ninyo ay ang mga kaibigan ninyo, ano ang ginawa ninyo na nakahihigit sa iba? Hindi ba't ginawa rin yan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos? Aba, mayroon palang gano'n, ano? May mga taong hindi kumikilala sa Diyos na ginagawa lang yung ano, binabati lang yung mga kaibigan niya. Pero kung hindi niya kaibigan, hindi niya binabati. Kaya kung tayo may Diyos, kailangan pati yung ating pati yung hindi bumabati sa atin, batiin natin. Bakit? Sapagkat ayaw nating tayo maparatangan na hindi tayo kumikilala sa Diyos. Sa paanong paraan? Ang binabati lang natin yung kaibigan lang natin eh. Kaya mga kapatid, mahirap bang gawin ito? Hindi. Gawin natin ito mga kapatid. Kaya ako, binabati ko yung mga dati nating kasamahan. Oo. Bakit? Nakasulat sa Biblia po yan eh. Kaya di ba? Ayaw kung ako ay malagay sa isang sitwasyon na parang hindi ako kumikilala sa Diyos. Ano pa? Kaya dapat kayong maging ganap tulad ng inyong amang nasa langit. Yun ang ibig ng Diyos. Ibig niya maging ganap tayo. Maging kaparis tayo niya. Sa uri. Kaya nang lalangin ng tao, nilalang sa wangis ng Diyos. Di ba? Ano ang ibig sabihin? Sa wangis ng Diyos tayo nilalang. Hindi ibig sabihin sa physical na wangis sapagkat ang Diyos ay walang corporeal form. Ang Diyos ay walang material na gaya natin. Di ba? Ang Diyos ay espiritu. Pero ano ibig sabihin tayo nilikha? Sa wangis ng Diyos. Sa uri. God is love. Kaya dapat tayo ay maging puspos ng pag-ibig. God is ganap o banal. Dapat tayo po ay nabubuhay din sa kabanalan. Yan ang ating obligasyon habang tayo nabubuhay dito sa mundo. Ano, mga kapatid? Ang ating maaasahan kapag itong pag-ibig at pagtulong sa kapwa ay mamalagi sa atin. Pag-ibig na ganap. Kahit sa mga taong ayaw umibig sa atin. Next slide. Ganito nakasulat. Ayan, dito sa Thessalonica. Mga kapatid, gusto naming malaman nyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na para hindi kayo magdalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. Naniniwala tayong si Kristo o si Kristo ay namatay o ang si Yahushua ay namatay at muling nabuhay. Yan ay pahayag ni Pablo sa mga taga-Thessalonica na yan din ang dapat nating madinig. Di ba? Ano sabi? Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Yahushua at isasama niya kay Yahushua. Sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon. Tayong mga buhay pa, pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yon, ang Panginoon mismo bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo o sa Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na yon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid at makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya nga, mga kapatid, pasiglahin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Mga kapatid, ano ang ating maaasahan kung ang pag-ibig na ganap at yung ating pong pagtulong sa kapwa ay ating ginagampanan at nasa atin, mga kapatid? Itong pahayag na ito ay napakagandang inspirasyon. Ang sabi ni Pablo, gusto naming malaman nyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na. Di ba, namatay na tatay ko, nanay ko, mga kapatid ko. Maging kayo, namatayan na rin kayo eh. Di ho ba?
Pero ang sabi ni Pablo, hindi kayo magdadalamhati gaya ng iba na walang pag-asa tungkol sa mga namatay na. Bakit? Naniniwala ang wika tayong si Yahushua ang namatay, pero muling nabuhay. Eh ano naman ang sabi? Naniniwala rin tayo, bubuhayin din ng Diyos. Sino? Ang mga sumasampalataya kay Yahushua. Kaya yan ang ating pag-asa. Ng ating mga namatay na mahal sa buhay, mga kapatid natin, kaibigan natin, darating ang panahon, makakasama rin natin yun kung tayo kaaawaan ng Panginoon Diyos. Bakit? Ang sabi ni Pablo, sa mga sumasampalataya ay maliwanag na sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon. Tayong mga buhay pa pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yon, ano yung yon? Yan po ang araw ng rapture o araw ng pag-agaw sa mga tunay na kay Yahushua. Ang mga patay na sumasampalataya, unang bubuhayin. Ang aabutang buhay ay hindi na mamamatay sa isang kisap matay babaguhin. Sila'y sasalubong sa Panginoon sa alapap at maghaharing kasama ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay nananatili sa kalagayang nakalulugod sa Ama, tayo'y nasa kalagayang napaparangalan natin ang Ama. Mamatay man tayo, pero taglay natin ang pag-asa na tayo muling tatanggap ng buhay katulad ng ginawa ng Diyos, buhay na walang hanggang ipinagkaloob niya sa kanyang anak. Ano ang aral na itinuturo ng muling pagbuhay sa Kristo? Next slide. Ganito nakasulat. Ngunit ang totoo, muling nabuhay si Kristo, ang Kristo, bilang katibayan na muling bubuhay ng mga patay. Yan ang pruweba. Ang pagkabuhay ng Kristo ay pruweba na ang mga namatay na nasa Kanya ay muling bubuhayin. Dahil sa isang tao na si Adan, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. Totoo po yun. Tayo ay nanggaling kay Adan. Naggumawa ng kasalanan si Adan. Nilabag ang kalooban ng Diyos. Kaya mula noon, ang sabi ng Diyos kay Adan, hindi mo pinakinggan ang aking sinabi sa iyo, kay mamamatay, babalik ka sa pagkaalabo. Diyan ka galing eh. Ano yun? Kamatayan. Bunga ng ano? Paglabag sa kalooban ng Ama. Gaano karaming taong nagkasala? Lahat tayo, maliban sa Kristo. Di po ba? Kaya ang sabi, dahil sa isang tao na si Adan, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. Pero ito ang asahan natin. At dahil din sa isang tao na si Kristo o ang Kristo, aywan ko ba dito sa mga taong naniniwalang ang Kristo ay Diyos. Ang liwanag po niyan eh. At dahil din sa isang tao, dahil din sa isang taong si Adan, sa 22, sa bandang huli ng 21, at dahil din sa isang tao ang Kristo, muling bubuhay ng mga patay. Kaya yung ating pagkakaugnay sa Kristo ay siyang magiging pruweba na tayo, kung patay man mapatay na tayo, pagdating ng Kristo, bubuhayin din tayo. Nananampalataya ba kayo ron? Ay ako, sumasampalataya akong matibay dyan. Ito ba? Sapagkat, kung paanong tayo mga tao ay namamatay dahil sa kaugnayan natin kay Adan, ganun din naman dahil sa ating kaugnayan sa Kristo, tayong lahat ay muling mabubuhay. Kaya mahalaga, kaugnayan. Di ba? Relasyon. Anong relasyon natin sa Kristo? Tayo tagasunod ng Kristo. Yung iba, ang sabi nila, iglesia daw sila ni Kristo. Iglesia Katolika raw sila. Muslim daw sila. Kaya sila may kaugnayan sa kay Allah o sa Kristo. Madaling sabihin po yun mga kapatid. Di ba? Pero ang pruweba na may kaugnayan tayo sa Kristo, sinusunod natin ang Kristo. Sa ibang reliyon, Kristo din ang aming sinusunod Aba, hindi. Hindi totoo yan. Sabi-sabi lang yun. Yan ang pakiramdam nyo. Pero ang sinusunod nyo, utos na ng leader nyo. Yung inyong TP, yung tagapamahala rin yung pangkalahatan. Mismo yung tagapamahalang pangkalahatan, hindi para sa kanya. Inagaw niya Titulo ng Kristo yun
Tapos, "Mga kapatid, kumusta niyo ko sa mga kapatid? Mahal na mahal ko sila." Naku po, grabe. Oo, mahal na mahal pero pinahihirapan. Bagyong-bagyo, inubigang dumalo sa pagsamba, 'di ba? Bakit hindi mo unawain? Bagyong-bagyo, bigyan mo ng titig 10,000 yung mga kapatid na biktima ng bagyo. Yung marami kang pera, bigyan mo rin ang kapwa mo tao kung tunay kang umiibig sa iyong kapwa-tao. Oo, bagyo, hindi kayo huwag kayo lumusong, nanganganib kayo. Sabi niya, hindi, kahit na mamatay, sumamba kayo. Kahit na mabagyo, malunod kayo na kayo'y ligtas. Kung mamamatay man kami, mamatay kami, baon-baon namin ang pagka-iglesia ni Cristo, sabi ng isang ministro sa panalangin niya. Kapanatikuhan yon. Kapanatikuhan yon. Sabi ng Diyos, ingatan mo ang iyong sarili upang iingatan kita. Eh hindi, ay bahala ka ama, basta sasamba ko. Nalunod tuloy. Di ba? Nalunod tuloy. Bakit? Eh, ang pinakikinggan yung tinig ng leader eh. Hindi, sumamba kayo mga kapatid. Eh siya, nagkukuya-kuya ko dun sa kaharian niya. Ang may kaugnayan sa Kristo, ang pinakikinggan tinig ng Kristo, hindi tinig ng kung sino-sinong leader ng relihiyon. Mga kapatid. Kaya, mahalaga na yung pagkabuhay ng Kristo, matutuwa na natin na yung pagkabuhay niya, nagbigay daan din para tayo ay magkaroon din ng buhay na katulad niya kung tayo man ay abutang patay, mga kapatid. Kung hindi muling binuhay na maguli ang Kristo, alam natin ang bumuhay sa Kanya, hindi ang sarili niya, kundi ang Diyos ang bumuhay sa Kanya. Di ho ba? Ano ang magiging kahulugan nito kung ang Kristo hindi muling binuhay? Next slide. Ito, konting mga talata na lang. Ito, pakinggan natin. Ngayon, kung ipinangangaral namin sa inyo na si Kristo, ang Kristo'y muling nabuhay, sabi ni Pablo, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na walang muling pagkabuhay? Yan ang mga sabi ni Pablo eh. Argumento niya yun eh. Pahayag niya. Kung ipinangangaral namin sa inyo ang wika ng Kristo'y muling binuhay, eh bakit sinasabi ng ilan sa inyo na walang muling pagkabuhay? Ito sabi niya, kung totoong walang muling pagkabuhay, nangangahulugan na maging ang Kristo'y hindi rin muling nabuhay. Antibay na argumento niya. Sabi ni Pablo, kung totoo na walang muling pagkabuhay, nangangahulugan na maging ang Kristo hindi rin muling nabuhay. At kung si Kristo'y hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at wala ring silbi ang inyong pananampalataya. Totoo o hindi totoo? Totoong-totoo yung sinabi ni Pablo. Kung ang Kristo'y hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang wika niya, ang aming pangangaral at wala ring silbi ang inyong pananampalataya. At hindi lang yan, sabi niya sa 15, lalabas din na sinungaling kami tungkol sa Diyos dahil ipinapahayag namin na binuhay niyang muli si Kristo, ang Kristo. Sabi pa ni Pablo, hindi lang yan. Ang sabi pa niya, lalabas din na sinungaling kami tungkol sa Diyos dahil ipinapahayag namin na binuhay niyang muli ang Kristo. Kung hindi binuhay ang Kristo, lalabas pati ang Diyos ay pati ang mga apostol ay sinungaling tungkol sa Diyos. Bakit? Anong itinuro nila? Ang Kristo'y namatay, ang bumuhay sa Kanya ay ang Diyos. Ipinangaral nila yon. Kung hindi totoong binuhay ang Diyos, ng Diyos ang Kristo, ang sabi ni Pablo, hindi ang pangangaral namin walang kabuluhan. Pero ano ang katotohanan? Ano ang realidad? Maging ang mga Hudyo ngayon, doon sa lugar ng Israel at maging sa ibang mga dako, tanungin ninyo, alam nila na may Kristo? Sumasampalataya sila. At meron tayong tinatawag na mga Judeo-Christian na mga nasa Israel na naniniwala ng Kristo'y namatay, binuhay ni Yahuwah na maguli. Yan ang realidad. Ano lang ibig sabihin? May kabuluhan ng pangangaral ng mga apostol tungkol sa pagkabuhay na maguli ng Kristo. At kung binuhay na maguli ng Diyos ang Kristo, ang mga kay Kristo, ang tunay na Kanya ay muling bubuhayin din. Ito pa, ngunit hindi siya muling nabuhay kung talagang walang muling pagkabuhay. At kung si Kristo'y o ang Kristo'y
hindi muling nabuhay, walang silbi ang inyong pananampalataya at hindi pa kayo napapatawad sa inyong mga kasalanan. Totoo, hindi totoo? Kung hindi muling binuhay ang Kristo, ibig sabihin hindi siya namatay. Bakit muli siyang bubuhay kung hindi siya namatay? At kung hindi siya namatay, paano tayo napatawad sa kasalanan? Hindi. Kaya siya binuhay sapagkat siya namatay. Bakit siya namatay? Para tayo mapatawad sa kasalanan. Kaya, mga kapatid, sino nagdududa sa pagkabuhay na maguli? Magkakaroon ng pagkabuhay na maguli. Pagdating ng rapture, yung mga tunay na kay Kristo, unang bubuhayin yon. Sapagkat ang panganay sa mga namamatay na unang binuhay ay ang ulo, ang leader ng tunay na kilusang itinatag niya, alalaong bagay ang ating Panginoong Yahushua HaMashiach. 19. Kung ang pag-asa natin sa Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakaawawa sa lahat ng tao. Kaya ang atin namang pag-asa sa Kristo ay wag lang sa buhay na ito. Magiging materialistic tayo. Aasa ako sa Kristo para ako'y pagpalain, magkaroon ako ng ganito at ng ganyan. Hindi masama po yun. Pero ang ating higit na dapat na pag-asa sa Kristo ay yung pagdating niya na anumang oras ay pwedeng dumating ang Kristo, araw ng rapture. Kaya dapat naka-ready tayo na nakalulugod sa Ama at napaparangalan natin ang Ama. Gaano katibay ang pag-asang yan? Sino ang nangako niyan? Pakinggan natin, ganito, yung pagbabalik ng Kristo, pagbuhay sa mga tunay sa Kristo. Ito po sa Juan, ganitong ating mababasa, mga kapatid. Pakinggan po natin. Next slide. Ganito po ang ating mababasa. Sinabi ni Yahushua sa kanila, huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos. At magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabing kung hindi ito totoo. Kapag naroon ako at naipaghanda kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako, ay naroon din kayo. Ito ang pag-asa natin. Darating ang panahon. Ngayon ang ating pinakahihintay. Ang Kristo'y darating sa alapaap at ang mga nasa kanya, tagasunod niya, na nang sila'y nabubuhay pa, naglilingkod. Ang tinig ng Kristo ang ating pinakikinggan. Ang tinig at aral ng Kristo ang ating sinusunod. Kaya sinisiyasat natin bago tayo sumunod kung ito nga ba'y aral ng Kristo. Katulad ng pahayag ng Apostol Pablo, ang kanyang ipinapahayag ay hindi ganang kanya, kundi yun ay revelasyon sa kanya ng ating Panginoong Yahushua. Kaya ang kanyang itinuturo ay ministeryo ng Kristo. Kaya sa panahon natin ngayon, sa pagdami ng iba't ibang mangangaral, tiyakin natin ng ating sinusunod, hindi aral ng ministro, hindi aral ng leader ng reliyon, kundi aral ng ating Panginoong Yahushua upang pagdating niya, tayo ay makakasama niya ng permihan na. At ang lahat ng ating nararanasan sa buhay na ito, kapaitan, karamdaman, sakit sa iba't ibang bahagi ng katawan, iba't ibang problema, iba't ibang mga pagluha, kung ano-anong kadahilanan, hindi na natin mararanasan yan. Kaya nga, ang ating panalangin palagi ay tayo ay makasunod sa araw-araw ng ating pamumuhay sa mga aral ng Diyos. Hindi tayo perpekto, pero pinipilit natin na maiangkop at maiakma ang ating pamumuhay sa ibig ng Ama upang tayo po, mga kapatid, ay maging panatag habang ang mundo'y patuloy sa kanyang pagbagsak. Tingnan ninyo ang kaguluhan. Ukraine, Russia, Israel, ang Lebanon, at saka iba't ibang mga Arabong bansa. Ngayon, Thailand at Cambodia, bukod pang iba't ibang mga digmaan sa iba't ibang dako, ang pagbaha, ang paglindol, lahat ay nandyan na, naganap na. Ano pa ang ating pinag-aalinlangan?
malapit na, malapit na, malapit na ang ating pong kaligtasan. Kaya anuman ang ating suliranin, mga kapatid, pumanatag po tayo sa pamamagitan ng panalangin. Idadaing natin sa Diyos yan sa araw-araw at sa bawat saglit ng ating buhay. Tumayo po kayo at tayo po ay mananalangin, mga kapatid. Aming Ama, salamat po ng marami sa iyo. Napakabuti mo sa amin. Dakila ang pag-ibig mo sapagkat sa maraming beses na nagdaan sa aming buhay, maraming pagkakataon na ang akala po ng iyong mga anak ay hindi na kami makararaos sa aming kinalalagyan. Maramdaman, kakapusan, mga iba't ibang aksidente sa buhay na nagaganap. Pero ngayon, narito pa kami, may lakas pa kami. Nagagamit mo pa kami na mga anak mo para sambahin ka namin, para purihin ka at parangalan ka. Sana, Ama, matanggap mo pa kami. Sapagkat nakita mo na hindi naman kami ganap na nakasusunod. Nagkukulang kami. Nagkakasala kami sa isip, sa pagsasalita. Kaya aming hinihiling sa iyo, pakipatawad mo pa kami. Pakilinis mo pa po ang aming mga puso. Ibig naming tuwing kami ay tumatawag sa iyo, madama namin na tinatanggap mo kami. Hindi ka namin nakikita. Hindi namin alam kung masaya ka sa amin. Ang amin lamang po'y pakiusap na sana pakitanggapin mo pa kami. Tulungan mo pa kami na itong aming natitirang buhay ay amin pong maiakma sa gusto mo. Maging kalugod-lugod kami sa paraang mamuhay kami ng matuwid sa harapan mo at makita sa amin ang mga katangian ng pag-ibig, pagtulong sa kapwa at pagmamahal maging sa mga umuusig, sa mga taong nagmamaliit sa amin. Aming ipinapanalangin ang buong sangkatauhan. Napakagulo na at napakahirap tignan at panoorin. Mga bata't matandang nadadamay sa kaguluhan at kalamidad. Ama, inihiling namin sa iyo. Palakasin mo ang mga loob ng mga inulila, mga naiwang mahal nila sa buhay, upang patuloy silang mabuhay at magkaroon ng pagkakataon na makapakinig sa iyong dalisay na aral. Hinihiling namin sa iyo, basbasan mo pa kami ng pananampalataya. Gawin mo kaming matibay sa araw-araw ng aming pamumuhay. Ano man ang negatibong nagaganap, huwag namin pong payagang iyon ang sa amin lumupig para kami po ay alisan ng pananalig sa iyo. Manapahabang naghihirap, lalo kaming lumapit sa iyo. Habang kami nagkakasakit lalo kaming dumalangin sa iyo upang kami, Panginoon, sa bawat sandali, makita mo, sa iyo lamang umaasa, sa iyo lamang nagtitiwala. Salamat ng marami at patuloy mo kaming inaalalayan. Basbasan ng mga lider ng mga bansa, maging mga lider ng relihiyon. Sana'y maging matuwid ang hangarin sa aming kapwa-tao upang kami po'y mapayapa pang mabuhay at makapagsilbi sa iyo. Lubos ang aming tiwala. Pinakinggan mo ang aming pakiusap. Pinatawad ang aming mga kasalanan sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen.
biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pakikilakip ng Espiritu Santo, siya nawang sumating lahat ngayon at magpakailanman. Meron tayong mga tagubilin po, mga kapatid. Growing Up Yahushyan can be viewed via YouTube and Facebook. At sa kagaya ng ating palaging ipinapanalangin po, huwag natin kalimutan po, maging sa personal nating panalangin, panalangin natin ang lahat ng tao, mga leader ng mga bansa, at leader ng relihiyon, ano? At alang-alang nga po sa ikapapayapa pa at ang Ebanghelyo patuloy pang maipalaganap sa apat na sulok ng mundo. Ano po, umaasa po tayo na patuloy tayong sasamahan ng Ama hanggang diyan tayo po ay natatapos na sa ating pagsamba. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin mga labing ang iglesia. Ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandata niya. Tayo ay manindigan sa ating